So, what's up mga ka-aksyon? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-aksyon, mga kakamping. So, i-share ko lang ho sa inyo itong maikling mensahe ni former Vice President Leni Robredo at ang pagsagot niya sa katanungan regarding sa red tagging, kung ano po ba ang proseso. Okay? Dito kasi sa kanyang maikling mensahe, tila yatang may na-real talk ho dito mga ka-aksyon. Di ba? Bicolano ho siya magsalita, pero alam ko na maiintindihan nyo po ito. Di ba? Eto na po mga ka-aksyon, para hindi na ho tayo magtagal, patapusin nyo po hanggang dulo. Robredo. Marina hapon sa Indogabos. Ako po si Leni Herona Robredo, pinangaki, digdi sa naga, digdi yung nagtalubo, digdi nagbilog ning pamilya, digdi man nakanood kung paano magsirbi ning husay bilang sarong abogado para sa mga nangangaipo. Ayon kay Attorney Leni Robredo, ako daw si Leni na lumaki sa Naga at dito bumuo din ng pamilya at dito rin na nag-iisang abogado at nagsilbi sa mga nangangailangan. Yun yung pagkakaintindi ko. Paki-correct na lang ako kung mali po ha. Hindi ko po talaga kaya i-translate ang malalim na mga Bicolano. Para sa akin, halimbawa ako si Leni, dito ako pinanganak, dito ako lumaki, dito ako nagkaroon ng pamilya, dito ako naging abogado at nagsilbi sa mga nangangailangan. Yun po yung pagkaintindi ko sa kanyang sinasabi. Okay, go po tayo. Mga Bicolano, bahala na ho kayo mag-transfer. Bilang servidor kambanwaan, halawig na panahon nagsirbi, kaya po mahabang panahon daw siya na nagserbisyo dyan sa Naga. Siguro nung congresswoman siya. po ka nagdesisyon na magkandidatong mayor sa po sa mga ginibumi kang anbagang dimnaga nagtrabaho na tulos kami, dahil ka siya ang 2 minutes para sabihon ang gabos na plano. Pero ang gabos mo po... hindi daw kasya ang 2 minutes. Siguro 2 minutes lang binibigay sa kanya dyan. Pero hindi daw kasya para sabihin ang lahat ng plano. Okay, tuloy. Plano binangami sa 6 pillars. Economic development, social development, economic, environmental sustainability, resilient infrastructure, public order, saka public safety, cultural heritage, participative governance, saka civic participation. Ayan ang 6 pillars na mga plano nila. Napakaganda ho. Wow. Po, sana matawanan akong pagkakataon para i-istorya yan. Madaling magplano, pero masakit mag-implement. Ang sa kuya pong track record, ang sa kuyang resibo na track record at resibo. Alam naman po natin si Attorney Leni Robredo, maganda ho ang track record kasi nga po may mga resibo siya sa bawat programa. Kasi noong Vice President ho siya o naging Congresswoman ho siya, siyempre ang ginagamit niya sa kanyang mga programa siguro is galing siyempre sa gobyerno. Kaya kailangan ho may resibo. Kaya ang naging resulta, magandang track record kay Attorney Leni Robredo. Ngayon, may na-real talk regarding sa resibo. Mayroon pa yung kasunod mga ka-aksyon. Mayroon pang kasunod dyan. Kailangan talaga ng resibo kapag ang ginagamit mo na pera ay pera ng gobyerno. Kasi pagdating sa auditing, mabilis ho yan malaman lahat, ma-intact ho lahat yan kapag nandyan lahat ng detalye at resibo. Diba? Kahit piso man yan, sintabo man yan, kailangan pa rin may resibo. Kasi hindi ho yan ma-compute kung tama ba, kung may kulang ba, kung walang resibo. Kaya napaka-importante ang resibo. Diba? Vice President Sara Duterte. Diba? Tuloy. Tawanan ning puso sa kabuhay si gabos na plano. Kang ako po congresswoman sa 3rd District ng Camarines Sur, tulong taon sana nakapag-file ako ng 153 bills. Alin na dyan ang bill tungkol sa PNR, saka sa proteksyon kang Mount Isarog,
among many others. Nakapagrekomenda po ako ng 2.7 billion na public works projects digdi sa 3rd District. Ang problema lang po, ang akusasyon sa kuya mo niyan, mayo ako naginibo. Iyan ang resulta na ang pagtubod ko, pagkwarta kang gobyerno, dapat daig ako naghahagad ng credit. Ano yon? Ang lalim kasi ng Bicol. O, alam ko, naiintindihan nyo yon. Kung project ko na kwarta kang gobyerno ang ginamit, mayo ka mong mahihiling na tarpaulin, mayo ka mong mahihiling na dawa ano pa man. Ako po nag-Vice President, Aram Nindo, naginipitan sa kuyang budget, pero di siya naging rason para mayo ako maginibo. Ayun, real talk na naman. Sino naman ang na-real talk? Noong siya ay Vice President, ginipit daw siya sa budget, hindi daw yun naging reason para hindi siya makagawa. Yun po yun ang pagkakagits ko sa pinakadulo niya na words. Di ba? So alam naman po natin, nakakarampot lang po ang naging budget ni former Vice President Leni Robredo nung siya ay Vice President. Kaya nga kakarampot, kaya nga kasi ginigipit sa budget. Di ba? Pero hindi po yung naging hadlang kay former Vice President, ang maliit na budget, hindi naging hadlang para hindi siya makagawa ng maraming programa or maraming mga activities na pinakinabangan ng ating mga kababayan. Ganun ho ang ating former Vice President, excuse me lang po, Leni Robredo. Kasi matalino po yan pagdating sa mga inisyatibo. Di ba? Ganun po yon, Vice President Sara. Kahit maliit lang sana na budget, hindi maging hadlang sa'yo para hindi ka makagawa kung ano man ang gagawin mo ng mga programa. Dapat inisyatibo pa rin ang gagamitin. Di ba? Si Vice President, alam naman ho natin, grabe ho yan sa pundo. Pero si former Vice President Leni Robredo, hindi sa kanya naging hadlang ang maliit na budget para hindi siya makagawa ng kanyang mga programa. Kasi nga, matalino siya pagdating sa inisyatibo. Di ba? Sana yan po ang gayahin ni Vice President Sara. Di ba? Tuloy. Ito na po ang katanungan regarding sa red tagging. Noon po, ang question ko po is for Ma'am Leni. I am Angela Averilla from the UNC School of Law. Ang hapot ko po, in connection po duman sa anti-red tagging ordinance. Bako lang po kaya mga kahubenan, bako lang po mga student activists, student leaders, campus journalists ang nare-red tag. Kang yaon po kami sa City Youth, kang parte pa po ako kan City Youth officials saro sa mga naging issue iyo ang pag-red tag sa mga magsasaka kang Sitio Balatungan. As in, ini po pa ko lang sa mga magsasaka, kundi pati din sa mga supporters kang mga progressive groups. Ngunyan, kung ika po mahahalal bilang sunod na Mayor kang Naga, paano ta po mas mapapakusog ang pag-implementar kang anti-red tagging ordinance sa syudad kang Naga? Kadto igo kitang inaapod na zone of peace. Nangyari iniyo in the early 1990s. Sa kuya, kaipuhan tatong buhayon ulit pero in the context of modern times na. At kadto kaya iba si issues ngunyan ibaman. Para sa kuya, kaipuhan garo igaba kitang Peace Council na represented siya kang gabos na mga sektor na nagmamatter. Pag sinabi ko nagmamatter sa peace and order. Di siya heavily militar, di siya heavily gobyerno. Dapat si mga progressive groups represented para ang pagdesisyon sa mga bagay-bagay sa kapagpasa ng polisiya, empowered si mga sektor na mag-contribute. Ang problema kaya ngunyan, igwang ordinansa pero dai maray ang pag-execute dahil dai nakaset up ng tultul si council. Follow up lang po to that question. Paano po kapag ang nagre-red tag is mismong opisyal kang barangay or opisyal kang Ayan, with more reason. Di ba? With more reason na dapat ayusin ng council. Na, halimbawa, ang nagre-red tag kaya ang mayor. Halimbawa, ako ang magre-red tag. Dapat ang nasa council, empowered siya na, pati ako,
pwede niyang i-penalize. Dapat ang composition ng council ang pinaka-ayuson para di siya natatakot sa mga authorities na i-call out. Tabay, may ordinansa, may penalties. Dawa, national law, igo kita. Siguro mas maringani i-revisit si dating ordinance sa baka mayo siyang ipon. I-revisit man ang national law, paano ta siya ilo-localize para may pangil siya, ma-implement siyang maayos. Pero para sa kuya, ang pinakasusi kaya-kayan, magkaigwan ng council na represented si Gabos na progressives para may boses siya. Ayun, oh, nakita na tuloy si Batang Helmet. Kay Batang Helmet kasi ito video. Oh. Ayan, sa hindi pa po nakapag-subscribe kay Batang Helmet, hi, subscribe nyo po si Batang Helmet. Oh, kasi kakamping po talaga na pure yan. Updated ho talaga yan. Araw-araw ho talaga yan nag-a-upload si Batang Helmet. Anyway, so yun po ang naging sagot ni former Vice President regarding sa red tagging ordinance. Okay? So, in my own opinion, kumbaga parang may proseso o mga ka-action proceeding, ganon. So, maganda po yan na may mga ganon ang ano. Kasi itong mga to na mga red taggers, alam naman ho natin kung sino ang mga red taggers. Diba? Oh, ngayon nga ho, itong isang red taggers nasa US na mukha yung ano, yung natalo sila sa isang broadcasting. Pero ngayon yung isa nasa US na, alam nyo naman kung sino yon. Pero siguro nagbakasyon. Yung pinagbabayad sila ng 1 million ba yun? 2 million? Correct me if I'm wrong. Basta nandyan lang sa dalawa. Di ba? So yun po mga ka-action, mga kakamping, no? Napakaganda po na ganon ang kanilang magiging polisiya sa regarding sa red tagging. So, mga taga-Naga, napakaswerte nyo po na magkaroon kayo ng mayor na Leni Robredo. Dahil nakakasiguro kayo, bawat 5 ng Kabanang Bayan ay mapupunta sa inyo na mga mapupunta sa mga programa ng Naga City at makikinabang ang mga Nagenyo. Okay? Kaya napakaswerte nyo po na may isa kayong Mayor Leni Herona Robredo. So, sana taga Bicol na lang tayo o taga Naga na lang tayo lahat. Diba? So, yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.